Good day mga Airsoft, good day po sa inyong lahat mga kabigman. Hello mga Airsoft, good afternoon sa inyong lahat. Review and unbox na naman po tayo. Review and unbox ng mga unit, syempre. Ng mga unit ng ating mga Airsoft from different province. Wala kaya akong shoutout dun sa sa mga ka-Airsoft na subscriber natin na may mga bike shop. No, baka meron kayong mga bike shop dyan kasi nagbi-build kami ni Lucas ng mountain bike. So, baka meron tayong mga ka-Airsoft dyan na nagbabike or nagbi-build ng mountain bike or merong bike shop na willing mag-airsoft. Siyempre, di ba? Shoutout ko, no? Kung sakasakali, baka meron kayong mga parts, di ba? Let's, kumbaga mag-transact tayo, no? Baka pwedeng meron kayong kailangan na parts, then ako may kailangan din ako na parts ng bike. Baka pwede mag-transaction tayo, pwedeng mag-swap, pwedeng kung binebenta nyo, di ba? Ganun lang naman eh. Ngayon ako rin, kung meron kayong kailangan na parts, pwede ko kayong supplyan, di ba? Kasi magkaibang mundo eh, ang mountain bike then airsoft. So pwede magkita yan eh, pwede magkita yan. Mountain bike is a hobby, airsoft is a hobby rin, di ba? Baka yung mga nagma-mountain bike nangangarap na magka-airsoft ngayon, kami naman na nasa mundo ng airsoft, nangangarap naman na mag-build ng bike. Baka meron, mag-message kayo or mas maganda kung tatawagan nyo ako, no, para makausap nyo ako directly. So, let's see what we can do. Yun. Tapos, doon sa mga ka-airsoft natin na nag-i-inquire regarding credit card payment, makipag-usap po kayo, no? Soon magkakaroon na rin tayo, and ngayon pa lang makipag-usap kayo. Kung interesado kayong mag-avail ng airsoft via credit card, pwede rin naman, pinakagagawin nyo, makipag-usap kayo sa akin, tumawag kayo sa akin, then let's see what we can do dun sa balak nyo, no? Tapos may special ako na mai-offer para sa 10 ka-airsoft na na mag-a-avail ng airsoft via credit card, no? Unang 10 na ka-airsoft na mag-a-avail ng airsoft via credit card, meron akong special discounts para sa inyo. Discounts and freebies, no? Kaya mga airsoft, kung sakasakali na interesado kayo, so bakit hindi, no? Ang gagawin nyo lang, syempre, is tumawag sa akin. Again, uulitin ko, shout out yung mga ka-airsoft na may bike shop, na nagma-mountain bike, na merong na binibentang pyesa, mga ganon. Kontakin nyo ako, then shout out. Magbibigay ako ng special discount sa unang 10 na ka-airsoft na mag-a-avail ng airsoft using credit card. Okay? All major credit cards accepted. Actually, lahat tinatanggap ng credit card. Kaya kung sakasakali, mag-message kayo para maganda ang maging usapan, mabilis ang maging transaction. Okay? Unit ng ating ka-airsoft, Sir Marcus Bocalan of Kauswagan, Cagayan de Oro. Ang nasa isip ko, Cagayan na Norte, Luzon, Ilocos. Cagayan Valley pala yun. Ito is Cagayan de Oro sa Mindanao to. Di ba? Hello, shout out Sir Marcus Bocalan. Ang unit ng ka-airsoft natin, si Sir Marcus Bocalan, is the M4A1 Carbine. Okay na. Ang sarap nito, upgraded. Yung kanina, nainggit siguro to si Sir, no? Kasi yung kanina, two-tone color, yung dinemo and test fire natin, yung para sa walk-in natin na ka-airsoft. Ngayon, after nung live, tumawag na siya. Gusto ko, meron ka ba nung color block nun? Syempre, meron naman tayo. Okay, ito makikita nyo, quad rail, M4A1 Carbine, no? Plus, makikita nyo, upgraded na yan with a suppressor. Plus, upgraded na rin with, tight barrel. Naka-tight barrel na yan, no? So, ilan ang FPS nung kanina?
Yung 5, 17. hindi, 517, mga 520, di ba? So ito, malalaman din natin kung ilan ang FPS nito kasi upgraded na rin to. Okay, in-upgrade na natin, naka-spring na. Yung ganito mga ka-Airsoft ang mga rifle, normally ang FPS niyan is between 380 to 400. Minsan, merong rifle na nagpo-420. Yan ang mga stock na FPS talaga, no? Kaya, kung sakasakali, lahat ng unit natin dito, ina-upgrade natin into 450 pataas. Okay? Nagets nyo ba? Ganito kasi yan. Yung binili nyo na rifle, sa una yan, ang FPS, halimbawa in FPS natin, 450 lumabas. Halimbawa lang 450. Yung spring niyan, piston niyan, lalapat pa. Lalapat pa yan, no? Paglapat ng piston niyan at saka ng spring niyan, magse-settle down pa pababa yan. Ngayon, pag nag-settle down pababa yung 450, usually, lumalabas yan, 430. Usually, kadalasan, less 20. So, mag-i-stay yan sa 430. Okay? Kaya dito, paborito ko, gumagawa ako ng mga unit na nagpo-470. Para pag nag-settle siya, lumapat siya, magiging 450. So, maintain na yung rifle mo sa 450 FPS. Okay? Kaya minsan gumagawa ako ng mga rifle na 530, 550 FPS. Pag lumapat yan, mga 520 yan, 530, yung 550. Laging yan, minus 20. Diba? Halimbawa ito, bago to. Okay, halimbawa lang Halimbawa, mamaya i-FPS natin, i-chrono test natin to. Bago to halimbawa nag-480 to. Okay. Pag nag-480 FPS to, habang tumatagal, lumalapat yung piston niya, lumalapat yung spring niya. So, magse-settle to sa 450 or 460. Halimbawa, 480 FPS to halimbawa, okay. Tinesting natin, rinono natin. Lumabas siya 480 FPS. Yun. Okay lang yun. Kasi after mong magamit ng mga ilang rounds, let's say sabihin na natin, magamit mo ng 10 magazine, 10 punong magazine, total of 10 magazine, magse-settle to from 480 to 450. Bababa yun, 450 or 460. Okay? Ngayon, imposible, wag kayo magre-request sa akin ng gusto ko yung unit ko 450 eksakto. Mahirap 'yon, no? Hindi sa mga gumagawa ng unit, hindi rin namin talaga actually kayang isakto doon sa request nyo, no? Laging halimbawa doon sa isang game site, ang requirements 420 and below. Okay. Mahirap gumawa ng unit na 420 eksakto. Wala ni sino mang gunsmith ang kayang magpalabas ng resulta na 420 eksakto. Wala. Kahit yung mga pinakamagagaling na gunsmith, kahit yung gunsmith ko na for me pinakamagaling, hindi niya kayang gumawa ng unit na 420 sarado, 420 flat ang FPS. Normally, kung sa game site, 420 ang requirements, normally yung mga maglalaro dyan, ang lalabas na result sa unit nila, 400, 405, 410, 415. Siguro, papalo ng 420, bababa ng 418, papalo ng 414, bababa ng 410, mga ganon. Hindi talaga kaya yung 420 flat. Unang chrono, 420. Pangalawa, 420. Pangatlo, 420. Pang-apat, 420. Pang-lima, 420. Wala pong ganon. Okay? Hindi stable yan. Bumababa, tumataas, bumababa, tumataas, bumababa, tumataas. Ngayon, pag yung unit nyo, 480 yung bago,
magsesettle yan sa 450, sa 460. Paglapat ng spring at saka paglapat ng piston. Okay? Yan yung maibibigay kong tip sa inyo sa rifle. Ito naka-upgrade to. Let's see mamaya kung ilan sorry. Kung ilang FPS to, no? Unit to ng ating airsoft, Marcus Bocalan, no? Then next unit natin, Attorney Robert Mendoza of San Fernando, Camarines Sur. Bicol naman to. Okay, ang unit ni Attorney is the Sig Sauer Tan version tactical, modern tactical to. So ito yung unit niya. Napakaganda nito, no? Sarap nitong unit na to. Sig Sauer Okay, no? Then next natin is ano to? Okay. The AW Custom Infinity 6.0 full setup version. Okay, ito yung unit niya. Napakaganda. Ito yung silver nito, yung tangle version. Yung silver na ganito, yun yung ginamit ni Coco Martin dun sa Batang Quiapo. Ngayon, this is the black version. Ganda, di ba? Napakalupit, napakatindi. Ayan, di ba? Okay? Napakalupit, napakatindi, napakaganda ng performance itong unit na to. Complete na rin. Ayan, meron na ring ano to? Ano to? Anong tawag dito? Alin? Arema? Reloading charging handle. Reloading handle. Ayan, may charging handle na siya. Complete na rin with a scope mount and a RMR scope, no? What is good and special about this meron na siyang red dot na makikita nyo whenever you are firing. This is consider one of the high-end unit na reliable in terms of practical shooting. Okay, di ba? Pwede nyo gamitin, naka-competition trigger, naka-fine tuning, fixed outer barrel, trigger job, ano pa ba? Naka-hammer protection pad, kompleto, wala ka nang hahanapin dito, no? Hindi nga lang siya naka-half-up rubber. Kumbaga yung half-up rubber niya is stock. Hindi yung mga mamahaling half-up rubber. Pero napakaganda ng performance ito. Dalawa ang unit ng ating Attorney Robert Mendoza of San Fernando, Camarines Sur, Bicol. No? Okay, so Polo Rodney Mojica, sabi niya, "Good afternoon, Sir Big Man, and to all airsoft players, a very happy Friday." Oy, Sir Polo Rodney, kailan ba tayo magkikita? Kailan ka ba uuwi ng Pilipinas, no? Gusto kong makamit tong mga airsoft, no? Boss Big Man, meron pa po kayo ng Sun Viper, sabi ni LJ Corpus. Meron po, no? Regarding sa mga Sun Viper, mga airsoft to, yung mga naghanap ng Pit Viper, ng mga Sun Viper, hanapin nyo yung katulad ng Pit Viper and Sun Viper namin. Yung full upgraded, yung full steel. Huwag kayong hahanap ng Sun Viper. Ito ipapakita ko sa inyo Ito yung Sun Viper na China. Ayan. Huwag kayong, hanggat maaari, hanggat kaya ng budget nyo, huwag kayong pupunta rito. Kasi bakit? Wala kayong mapupuntahan pag yung unit ninyo nasira. Alam ko, mapupunta lang kayo sa Big Man. Kasi Big Man lang ang tanging nakakagawa ng mga ganitong unit, no, kung masisira. Ayan, no, makikita nyo. Kasi itong unit na to, China to, no? China to. Tingnan nyo, Ayan. Hindi siya naka-fix outer barrel. Sasakit ang ulo nyo dyan, promise, no? Yung mga naghahanap dyan ng budget meal, napapasubo sa mga ganitong unit sa mga China. Ayan, no, tingnan nyo, Dapit ko sa camera. Ayan, iwasan nyo tong unit na to. Ayan, Liwanag. Ayan. Iwasan nyo yung unit na yan, kasi mapapasubo kayo dyan. Kumbaga, mapapasubo at madidismaya. Ayan, Ayan. Iwasan nyo yan, kasi walang kakwenta-kwenta. Ayan, jingle bells, jingle all the way. Pang-caroling to Ayan, Di ba? Wag kayong bibili ng ganito. Isang palatandaan dyan yung markings puti. Ayan, puti. Ayan.
puti na kayang burahin ng kuko, ha? Ayan. So, sa akin lang, maging mapanuri kayo, huwag kayong bibili niyan. Ang bibili ninyo kung sakasakali is, kung talagang gusto niyo Pit Viper and Sand Viper, is yung ganitong unit. Walang hard case, ha. Tandaan niyo yung mga high-end na unit, walang mga free hard case. Hindi nila kailangan mag-provide ng hard case para mabenta yung unit, no? Pag mga quality unit, walang mga hard case. Pag may hard case yung unit na binebenta sa inyo, mag-isip na kayo, no? Ako, ito nilagay ko lang sa hard case para hindi magasgas. Ayan. Ang bibili ninyo is yung ganitong klase ng Pit Viper. Ayan, no? Pit Viper and Sand Viper. Ayan. Full upgrade dyan, ha? Full upgrade. Ayan. Pakita natin. Ito. Kaya yung magnet. Ito. Okay, no? Ganito ang bibili ninyo. Ayan, no? Makikita ninyo. Ayan, no? Yan. Ito yung Pit Viper, yung full black. Kabaliktad ng magazine. At ito naman yung Sand Viper. Ayan, no? Okay? Ayan, ha? Makikita ninyo. Yung Pit Viper and Sand Viper ay full steel, purong bakal, okay? Ayan. Purong bakal, Pit Viper and Sand Viper na original, okay? US version, okay? US, Pit Viper and Sand Viper. Ito, makikita nyo to, ayan, hindi siya kumakalog, ayan, hindi siya kumakalog, ha? Hindi siya pang-caroling. Hindi. Yung kumakalog, ito yan. Tumutunog, no? Pero ito, hindi siya kumakalog. Hindi katulad nung, yung sinasabi kong China. Ito, kunin natin. Ayan, no? Ayan, no? Ito yung China version. Maging mapanuri po kayo, no? Kasi ang daming umiiyak, ang daming humihingi sa akin ng tulong. Bigman, tulungan mo naman ako. Anong gagawin ko sa unit ko? Itatapon ko na lang ba? Ganun na nga po ang mangyayari. Pag ang binabili yung klase ng airsoft, yung mga low quality tulad nito, sasakit na po ang ulo nyo. Hindi ko po kayo matutulungan kung ano man ang magiging problema ninyo, no? Kaya maging mapanuri po kayo kasi hindi lahat kaya kong tulungan. Ito yung original, ito yung US version, the John Wick Sand Viper, Sand Viper and the John Wick Pit Viper. Okay na? Ayan. Basta maging mapanuri kayo, ang ganda niya, Ang ganda niya, for collection talaga kasi ito, Ayan, di ba? Ayan. Pero, nilagay ko lang tong hard case, ha. Tandaan nyo yung mga unit na US, yung mga unit na original, hindi nila kailangan ng hard case para mabenta sila. Talagang the plain unit lang, pasok na, no? Okay, Lucas, pakian to. Dapat ganito na lahat hard case natin. Ganda, no? Pag ganyan. Hindi yung kasya na. Try mo nga. Yung pataas, kasya. Sige. Hindi, yan lang. Tapat mo lang. O kasya. Okay, ayun na. Okay, so let's begin. Let's review and unbox the unit, no? Okay, sabi rito, iba't ibang revolver po ang price bawat revolver. Okay, no? Okay. Malapit na, sir. Excited na rin ako, sabi ni Polo Rod. Thank you, sir. Good day, Sir Bigman. May rifle po ba na kaya ang 600 to 700 FPS gagawing sniper? Yung 600 FPS, very deadly yun kung ang yung pickup, kunin nyo na yung pickup. Hindi pa palinis yun? Wag muna. Kunin mo na, idiretso mo na Doon. sa car wash. Tapos, Iuwi mo. Tapos, kung dalawa na kayo ni Shane, Kumpoy siya sa akin. at dalawa kayo mawawala, ang daming mapapabayaan, di ba? Mag-jeep na lang ako. Ha? Mag-jeep na lang ako. Oo, mag-jeep ka, kunin mo tong Grandia, ibalik mo. Inom ka mo ng gamot.
Inom ka muna. Oo. Sige na, sige na. Ayan na. Ayun nga, 600 FPS is very deadly sa mga unit na mga CQB. Okay? Hindi kaya or very deadly, risky kung ang unit mo CQB. Pero kung ang unit mo is mga ganito, yung mga mahaba ito, sisiw sa kanya 600 FPS. Actually, kaya to hanggang 600 to 700 FPS. Tandaan mo ang unit, kung gagawin mong sniper, ang tawag doon DMR, mahaba yung unit. Ang unit, mas mahaba, mas malakas. Okay? Mas pino, mas mahaba. Kung ganito yung unit mo, kayang-kaya yung 700. Pero kung ang unit mo is mga CQB like this one, mahihirapan. Hindi kakayanin. Ngayon, syempre, iba ang presyo pag ganito ang unit. Okay? Huwag mong tandaan mo, kung ang hinahanap mo, ano ba yung eksaktong tanong? Ang eksaktong tanong niya, kung ang hinahanap mo is unit na kayang pumalo ng 600 to 700 FPS, expected mo na malaking gastos yan. Expected mo na mahal yan. Okay? Huwag ka maghahanap na 600 to 700 FPS, tapos ang budget mo is 10K, ang budget mo 15K, ang budget mo 20K. Huwag. Pag maghahanap ka ng 600 to 700 FPS, dapat ang budget mo, mag-ready ka, 30 to 35 up to 40,000. Pero kung ang budget mo is 10K, 15K, 20K, huwag ka maghahanap ng ganung FPS, no? Yung tanong mo, kaya naman, meron. Pero dapat, ready ang bulsa mo. Yun lang ha. Diretsong kasagutan lang yun. Hindi mo ko kilala, hindi rin kita kilala. Wala tayong dapat pagtampuhan o pagtalunan sa isa't isa. Diretsong kasagutan yun. Nagtanong ka, 600 to 700 FPS, ang tanong mo, meron. Okay? Ayan. Okay, tapos, nasa na ba tayo? Nasa na? From Isabela po, LJ Corpus for stunting pa lang po ako sa Airsoft. Sand Viper po ang napili ko. And nag-iipon pa din po ako. Beginner ka, LJ Corpus, no, beginner ka, hindi naman sa sinasabi kong huwag ka mag-Sand Viper. Pero kung beginner ka, siguro mas maganda huwag ka muna mag-Sand Viper. Kasi ang Sand Viper, ang John Wick is a limited edition pistol. So, limited edition pistol, okay sila, maganda sila, malakas, matibay, pero hindi sila ginagamit as daily weapon. Hindi sila ginagamit as daily pistol. Kasi pag ginamit mo sila as daily pistol, pag nagasgas sila, pangit na, wala ng value. Pag nasira sila, mahihirapan kang humanap ng pyesa. Halimbawa lang, masira yung slide mo, mabasag, mabitak yung slide mo, kasi newbie ka eh. Hindi mo pa alam mag-alaga ng unit. Wala kang mabibiling binebentang slide ng John Wick. So, ano mangyayari? Papalitan mo na lang ng ibang slide, yung mga aftermarket na slide. Hindi na siya John Wick, 'di ba? Chop suey na siya, hindi na siya John Wick. So, nasan na yung binili mo na John Wick? Wala na, nawala na ng saysay. Okay? Mas kikita ako sa iyo kung ang bibilin mo John Wick, pero dahil sinabi mo newbie ka, huwag kang magja-John Wick kung newbie ka. 'Di ba? Not unless i-display mo lang yung unit, pwede. No? Mas kikita ko sa'yo, pag binili mo John Wick mas mahal ang John Wick Bakit kita dinadala dun sa mas mura? Kasi, concern lang ako sa'yo, ayaw kong mawalan saysay yung John Wick na pinapangarap mo, na pinag-ipunan mo. Sinabi mo kasi, newbie ka. Okay? Yun. Tapos baka kakaipon mo, mawalan ng saysay, mawala na yung John Wick. Di ba? Kasi syempre, mabilis lang mawala yun eh. Mag-airsoft ka, bumili ka ng mas mabababa lang muna para masimulan mo na mag-airsoft. Hindi yung lilipas ang Kapaskuhan, lilipas yung New Year, hindi ka makapag-airsoft, lagi ka naglalaway dahil yung pinag-iipunan mo masyadong mataas ang value, baka suntok sa buwan. Di ba? Walang iniwan. Gusto mong mag-asawa, gusto mong magkapamilya, wag mo nang pangarapin si Bea Alonso, wag mo nang pangarapin si Pia Wurzbach, si Marian Rivera. Wag na.
kung ano yung nandyan, kumbaga kung yung kababata mo, compatible naman kayo, magandang pagtitinginan nyo sa isa't isa, okay na yon. Yung kapitbahay mo, may maayos naman na klase ng pamilya, kasundo mo naman yung mga magulang niya, okay na yon. Huwag mo nang papangarapin si Bea Alonso, si Marian Rivera, sino pa ba? Si Catherine Bernardo, si Julia, Kim Domingo. si Kim Domingo. Huwag mo na silang pangarapin kasi suntok sa buwan na mapangasawa mo yon. Magtiyaga ka kung ano yung meron, kung ano yung malapit sa katotohanan. Okay? Yun lang yun. Sinampol ko lang ha, sinampol ko lang. Pasensya na kayo, diretso lang ang makukuha. Dito sa vlog natin, wala kayong makukuhang kasinungalingan o pambobola. Ang makukuha nyo rito yung diretsong kasagutan lang. Yung kasagutan na hindi kayo bobolahin. Okay? Okay, malapit na. Excited na ako. Then, naman yung rifle sa tabi mo. Okay. Ano mas madalas issue sa T-Rex ay Kappa, sir? Mas madalas na issue sa T-Rex ay Kappa, malambot ang slide stopper, malambot ang slide, no? Madalas nagiging issue dyan, nabibilog. Hindi nag-open slide pag wala ng bala. Yun ang katagalan, kalaunan nagiging issue niya, no? Okay, so nice, okay po, Sir Bigman. Fair price din po yan. Yan na goal ko sa birthday ko. Nino Clarence. Ha? Okay, Nino Clarence, no? No, okay. Hanggat meron, pwede. Pero pag naubos, pasensya, no? Very rare lang itong mga ganitong kahaba, ganyang kalalaki. Bihira lang lumalabas yan, yung mga ganyang katitigas, okay? Thank you po, Sir Bigman, sa info for display lang din po plano ko sa Sun Viper. Okay. Kung for display, the best yan. Meron ba ako nakasetup nun? Yan. Ito, Sun Viper. Yan. Sun Viper, full setup. Napakaganda naman, no? Diba? Sun Viper yan, ha? Full setup. Yan. Yan ang masarap, Tapos, halimbawa, meron ka pang gun stand na 3D. Ayan, Ayan, Tingnan nyo, dumidikit yung magnet, Di ba? Ayan. Kung pang-display, kung pang-collect, pang-display, huwag kang kukuha ng China budget meal, ha? Tandaan mo, ang mga kino-collect is yung bagay na tumataas ang value. Pag yung kinolect mo, bagay na nawawalan ng value, walang kwenta yung collection mo. Pag ang kinolect mo is yung pipitsugin, mahihiya kang ipakita doon sa mga kakilala mo na pwedeng makakilala nun. Ibig sabihin, collector ka ng basura. Di ba? Pero pag ang kinolect mo is yung bagay na nag-a-appraise yung value, yung bagay na someday, 10 years from now, merong halaga, magandang collection mo. Hindi ka mahihiya, ipakita, ipagyabang sa mga katropa mo, tol, tignan mo tong collection ko. Napakaganda niyan. Bihira na lang ang meron niyan sa panahon ngayon. Di ba? Pag ganun ang collection mo, ay putya. Wow! Yun ang masasabi. Di ba? Pag ang collection mo, yung bagay na hindi bumababa, kasi may China eh. Kaya ako sinasabi to kasi ayan, China, China, tignan nyo, compare nyo. China, US. China, US. Okay? Kaya, ang i-collect nyo yung bagay na nag-a-appreciate yung value at huwag yung nagdi-depreciate. Kita nyo, Boss Toyo? Kung kilala nyo, Boss Toyo, anong kino-collect niya? Yung mga bagay na may value na someday, pag nakita ng mga politiko, ng mga kakilala mong big time, putya, hindi ka mahihiya, di ba? Pero kung ang kinolekta mo, yung mga China, yung mga walang kwenta, hindi ka collector ng mga rare item. Collector ka ng mga walang kwentang item. Di ba? Ayan, ganyan ha. John Wick Sun Viper. Napakaganda, napakalupit. Kung pang-collect, putya, the best to. Someday, iba na ang value nito. Okay, so tumatagal tayo. Grabe. Thank you po sa info, sabi ni Good day, Boss Bigman. Happy Friday po. God bless. Share done. Sabi niya.
magkano po ang penggan lang, boss? Paki-block yung J Garcia Rosales, pakisabi. Paki-block yung J Garcia Rosales, nonsense question plus nonsense inquiry. Ano na ako na Paki-block yung J Garcia Gonzales. Ayaw ko, pasensya na kayo ha. Dito kasi sa vlog, dito sa channel natin, inaalis namin yung mga toxic, no? Pag yung mga pinagsasasabi, wala namang kwenta, out of this world. Yung may maitanong lang pero walang sense yung tanong niya, inaalis na lang natin sa community kasi ganito yan. Kung meron tayong isang basket ng itlog na sariwa, pag nilagyan natin yung isang basket ng itlog na sariwa, ng isang itlog na bugo or mabaho or luma na, mabaho na, bugok na, babaho din to, masisira rin. Ganon din to. Kung meron tayong isang basket ng kamatis na bagong pitas, haluan mo ng isang kamatis na lamog na sira na, masisira yung isang basket. No? Kaya ganun ang ginagawa ko. I'm trying to build a good community, a healthy community. Pag nahaluan tayo ng mga toxic, na mga squatter na walang galang, kasi merong mga squatter na magagalang. Marami akong friends sa Tondo. Nakatira sila sa squatter, sa Ugbo. Pero magagalang sila. Mga professional, mga respetado. Pero merong mga squatter na walang kwenta ang sinasabi, walang galang, hindi natin kailangan yun sa community. Okay? Hindi ko inaano ang mga squatter ha. Marami akong friend na squatter. Galing rin ako sa squatter. Nakatira kami dati sa squatter. Sa dagat-dagatan. Doon kami nakatira dati, no? Marami akong mga friend. Galing ako sa squatter. Hindi ko kinokondem yung mga squatter. Pero, ang kinokondem ko yung mga squatter na walang galang sa kapwa, walang kwenta yung pinagsasasabi. Na-block na? Balak na daw ni mami. Pakisabi ngayon na. Okay, no? Boss, anong previous sa Gangster's Pistol? Okay, no? Pwede po malaman yung pinagkaiba ng mga revolver, yung mahaba po sa maiksi. Pwede mo malaman yan, James. I-compare mo sa picture. Pero during the vlog kasi, hindi ko pwedeng i-discuss yan kasi may i-discuss ako eh. Okay? Mark Alan Bacolor. Boss, sa akin made in Taiwan. Okay na rin po ba okay na ba to brand ng unit ko? Hindi ko mo made in Taiwan maganda. Depende sa karga, depende sa upgrade, no? Hindi ko mo made in Taiwan maganda. Hindi ko mo bumili ka ng NMAX mabilis na. Depende pa rin yan kung maipapatono mo, di ba? Hindi porket bumili ka ng ADB, Honda ADB, matipid na sa gas. Depende pa rin yan kung maayos ang tono na magagawa doon sa unit. Okay? Yan. Ganun yun. Iba-iba yan, no? Depende yan. Kaya nga tayo nagpapalit ng belt, ng panggilid, ng pulley, ng spring, para mas ma-maximize. Ibig ko sabihin, pumiga ka sa NMAX mo, tinakbo ka lang niya ng 80. O, di ba? Pero pag tinakbo ka lang, bumiyahe ka, no? Bumiyahe ka, yung 500 mo, 100 km lang ang inabot. Di ba? O. Pero kung mas mai-improve mo, maitotono mo yung NMAX mo, yung 500 mo na pinampagas mo, kaya kanyang dali ng 140, 150 kilometer. Diba? Kasi, kilometer, ibig ko sabihin, distance ha, hindi bilis. Kasi, mas naitono, mas maganda yung unit. Okay? Hindi ko lahat ng Taiwan maganda. Okay sir, pasensya na po. Sabi ni James, ba't tumingin pasensya to? Ano masasuggest nyo sa beginner? Masasuggest ko sa beginner, mag-ipon ka. Huwag kang bibili ng unit na pipitsugin. Huwag kang bibili ng unit na China. Beginner ka eh. Pag beginner ka, bumili ka ng unit na China, naghanap ka ng mura, after 1 week, mapapamura ka na kasi sira na yung unit mo.
Pag beginner ka, huwag kang bibili ng pipitsugin. Bumili ka ng may kwenta. Kasi kung beginner ka, bumili ka ng pipitsugin, kakapaka-paka kung saan mo dadali niya pag nasira. Okay? Wala naman nagbibigay ng warranty. Kami lang lifetime, di ba? Ngayon, kung beginner ka, bumili ka ng unit na maayos. Ano ba yung sinasabi kong maayos? Bumili ka ng Taiwan, bumili ka ng upgraded. Kasi bakit? Kasi kaya nga ina-upgrade para maging less yung chance na masira. Okay? Pag beginner ka, bumili ka ng mumurahin, after 1 week, quit ka na. Bakit? Kasi sira yung unit mo. Di ba? Kasi para ma-repair yung unit mo, kailangan mo malaking halaga. Di ba? Kasi naganap ka ng mura. Pero kung naganap ka ng magandang klase, putya, hanggang ngayon kasabay kita, naglalaro tayo. Di ba? December 1, bumili ka. December 5, sira na yung China mo. Quit ka na. Di ba? Pero kung magandang klase yung binili mo, putya, December, January, February, March, April, May, hanggang May, buo pa yung unit mo. Ayan, yun lang, no? Okay, review and unbox na natin unit ng ating airsoft, Robert Mendoza, San Fernando, Camarines Sur. Si attorney to, no? Okay? ENC is a China, yes, ENC is a China, pero hindi naman lahat ng ENC pangit. Meron mga ENC na trusted. Meron mga ENC na, alam mo yon, na maisasabay natin. Pero, mas marami yung ENC na sablay. Based on my experience, I'm talking hindi para manira, I'm talking based on my daily experience sa airsoft. Okay? Ano masasabi niya sa Wii Beretta? Masasabi ko sa Wii Beretta, okay, full metal. So, ano pang dapat ba sabihin doon? Hindi naka-fine tuning, hindi trigger job, hindi naka-fix outer barrel. Yan ang Wii Beretta, no? Hindi para sa siraan kita. Oh, hindi para sa siraan kita, oh. Wii Beretta. Oh. Hindi naka-fix outer barrel. Okay? Hindi rin naka-half up rubber. Oh. Pero yung sa amin, nabibilin mo, naka-fine tuning, naka-trigger job, naka-half up rubber. Diba? Yan ang Wii Beretta. Wii Beretta, botchog. Pag nasira, walang pyesa. Oh, hindi sa sinisiraan ko to, ha. Sinasabi ko lang yung tanong, yung kasagutan, kasi tinanong mo ko. Hindi ko lang alam kung kaya mong tanggapin yung mga bagay na ayaw mong marinig. Malamang ayaw mong marinig to sasabihin ko eh. Wii Beretta, pag nasira, walang pyesa. Pag nabitak ang slide, which is commonly na nangyayari, walang pyesa. Pag nasira yung inner barrel, itong outside barrel, wala kang mabibili. Pag nasira itong lever button, which is usually rin ang nangyayari, tapon mo na yung unit mo. Yun lang masasabi ko. Okay? Pero dito sa Big Man, sasabihin namin sa iyo yung pros and cons nitong unit na to bago ka bumili. Okay? Pero po, magpapa-upgrade ako sa inyo. Bago ka lang siguro rito sa page, no? Ang unit na luma na or nagamit na, especially if you are not using a silicone oil, hindi na kayang i-fine tuning at i-trigger job. Okay? Basta ang unit, gastado na, hindi na kayang i-fine tuning and i-trigger job. Kung yung unit, since day one, mula sa supplier, dumating, pwedeng i-fine tuning, i-trigger job to. Pero kung ginamit mo na ng isang linggo, pak, hindi na pwedeng i-fine tuning, i-trigger job. Lalo na kung di mo sa amin binili. Okay? Ngayon, kung sakali pa-fine tuning, i-trigger job namin, makita namin na maayos pa, na wala pang ganong gas-gas, pwede. Kaya lang babayad ka. Babayaran mo sa fine tuning 1,000, sa trigger job 1,000. Fine tuning and trigger job 2,000. Pero kung sa amin mo binili, free lang 'yon. Katulad nitong dalawa na to, naka fine tuning, naka trigger job 'yan. Okay? So, free lang sa amin 'yon kung sa amin yung unit. Pero kung hindi sa amin yung unit, babayad ka. Yung mga unit namin, manood ka ng vlog ko, ha. Vlog ko kahapon, ha.
maglalagay lang kami ng 2 seconds ng gas. Yung 2 seconds namin ng gas, pumutok ng 61 fire. Okay? Yung 2 seconds namin ng gas, pumutok ng 61 rounds. Beretta yun. Okay. Beretta yun. Okay? Pero, yung unit mo, lagyan mo 2 seconds. Baka hindi pa umabot ng 20 rounds yan. Sensya ka na. Huwag ka ma-offend. Sinasabi ko lang yung totoo. Okay? Okay, sir, nasend na ako na payment ko, Joel Caballero. Okay, ano masasabi niya sa Viperetta? Okay. Ay, napasensya ka na, boss, ha? Sumagot lang ako, ha? Ito, sir, tanong ko lang, pangit po ba talagang China unit made? Like ENC, sir. Hindi ko sinasabing pangit, pero marami kasing mas maganda, di ba? Kung yung ENC mo, yung mga ordinary ENC, pass ako dyan. Pero kung unit mo is yung mga high-end ng ENC, good yun. No? Pero hindi ko sinasabing maganda ang ENC. Hindi ko rin naman sinasabing pangit. Kaysa mag-ENC ako, mag-step up na ako dun sa mga next level. Di ba? Magkano lang idadagdag mo? 2,000? 4,000? Pucha, nasa high-end category ka na, nasa King Arms ka na. Di ba? Konti lang idadagdag mo, nasa GNG ka na. Oh, di ba? Wala ka na sa China. Oh, nagets nyo ba? Magkano lang idadagdag mo? 2,000, 3,000, 4,000, nandun ka na sa King Arms. Nandun ka na sa GNG. Nagtyaga ka sa ENC kasi mas mura ng 3,000. Oh, binili mo ngayon, ENC ako pare. Pucha, nakita mo yung mga tao naglalaro, mga unit, Lonex, King Arms, GNG. Nahihiya ka tuloy sa unit mo. Ano yung unit mo? ENC lang po. Ganon ka, di ba? Wala kang bragging rights. Hindi. Kahit anong gawin mo, yung ENC na yan, can't stand doon sa mga high-end unit. Sa tingin mo, yung ENC mo, kayang tapatan si Lonex? Never. Hindi mangyayari yun. Yung ENC mo, kayang tapatan si King Arms? Hindi kaya yun. Kaya nga naging mahal si King Arms. Kaya nga naging mahal si Lonex. Bakit? Quality, ultimo, pinakamaliit na tornilyo. Okay? Quality, ultimo yung pinakamaliit na tornilyo na nakakabit sa kanya. Kaya naging mahal. Bakit naging mahal yung BMW? Bakit naging mahal yung BMW na motor? Kasi, ultimo tornilyo nakakabit sa kanya, BMW. Mag-picture ka ng tornilyo ng BMW. I-focus mo ng malinaw. Kahit anong tornilyo ron. No? Bakit mahal ang BMW? Ultimo kaliit-liitan na tornilyo na nakakabit sa BMW, may tatak ng BMW. Genuine. Okay, makikita nyo mamaya, no? Okay, unit ng ating airsoft. Ano po malakas, boss? Yung naka-battery o naka-gas type, no? Pwede po bang pa-upload sa inyo? All stock ng bireto ko. Okay, ano na mas malakas? Battery type or gas type? Mas maganda, boss, manood ka ng vlog ko doon. Mapapaliwanag ko ng gusto, no? Pero dito kasi, segue lang to. Mas malakas ang de-battery. No? Mas malakas ang de-battery. Kasi ang gas type, dependent siya sa lakas ng gas. Sa mga electric kasi, maraming pwedeng paghugutan ng lakas. Half of rubber, cylinder, inner barrel, spring, di ba? Motor, battery. Marami kang pwedeng paghugutan para mag-improve yung unit mo. Yung sa mga digas kasi, dependent lang sila dun sa ibibigay mong gas. Kung ano lang binigay mong gas, yun lang ang lakas nila. Tapos, ang gas type kasi, unang putok, pak, malakas. Pahina, ng pahina, ng pahina, ng pahina. Yun ang gas type. Literal yun. Lahat ng naka-gas type, alam yun na unang putok, pak, malakas. Tapos, hihina na. Kasi bakit? Kasi lumalamig yung gas. Okay, note ka ng mga vlog para matutunan mo. Make sense, sabi ni Will Hold Shot. O kung make sense, bossing, share nyo po yung live video natin para po
dumami tayo na makarinig, matuto ng mga bagay na merong sense. Okay? So, review and unbox ang unit natin kay Airsoft, Attorney Robert Mendoza, San Fernando, Camarines, Bicol. This is a modern 6-hour. What is good and special about this unit? Hammerless na. Okay? Bukod sa hammerless na, wala nang hammer, meron siyang rail for the upgrades of flashlight laser. Kompleto siya. Napakaganda ng slide, hard polymer ang body, pinanis, pinantapat kay Glock. Okay, no? Napakaganda niya, makikita nyo, ano lang siya, compact, no? Okay, so let's begin. Lagay tayo ng silicone oil, press the valve, then spray. Oh. Kaya yung mga may pistol dyan na hindi kayo gumagamit ng silicone oil, good luck. Yung unit nyo, pasira ng pasira ng pasira. Then, spray din dito sa ilalim. Bakit hindi kayo gumagamit ng silicone oil? Kasi hindi naman tinuro nung binilang ko. Okay. Dito lang kayo naniwala, di good luck. Diba? Kasi, ilock manually, spray tayo sa nozzle. Dito kasi sa Bigman, ituturo sa inyo yung dapat kasi lifetime warranty rito eh. Diba? Sila, wala naman silang warranty. Pakialam ba nila pag nasira yung unit nyo? Kami, mas hindi masisira yung unit mo, mas better. Kasi, hindi ako babayad sa gunsmith. Tapat mo doon. Yan yung BMW ko na motor, pakita mo yung tornilyo. Isa lang sa tornilyo yan ha. Lahat ng tornilyo may genuine BMW na markings. Lahat ng tornilyo yan ha. Ayan. Pakita mo. Ayan. Tornilyo yan ng BMW ko. Okay? Kaya siya mahal. Kasi lahat quality. Okay? Okay, let's review. Ngayon, lagay tayo ng gas. Ang ginagamit na gas, pag mga WE, is 12 kg only. Huwag kayong gagamit ng 14 kg. Kasi yung unit ninyo, sinisira ninyo. Upside down, then press down, 2 seconds only. 1, 2. 2 seconds, okay na yan. Marami nang maipuputok yan. Yung 2 seconds namin, umaabot ng 40, 50, 60. Hatakin ito pababa, then you put your right thumb here, tapos pag-pump po tayo. Okay? After that, okay na yan. Pasok sa unit, kasa, no. Video. Go. Dapat pala mag-chrono muna tayo. Dali. Chrono natin para alam natin yung yung result, no? Ano to, upgraded to pero hindi naka hindi to naka fix outer barrel. Naka fine tuning, naka trigger job lang to. Pero muna akong cellphone mo. Okay, so sige, chrono. Yan, ipakita mo na lang ng ganyan, yan. Para ano? Kasana ba to? Okay. Okay mga Airsoft, ngayon chrono test tayo. 6-hour na modern tactical chrono test. Firing. 384, pakita mo. Tanya? Pag hindi naka fine tuning, hindi naka trigger job, ilan lang ang chrono niyan? Ang chrono niyan is 320 lang. Pero dahil naka fine tuning, naka trigger job, 384 firing. 345, ayun na, bumababa na kasi malamig na. Okay, firing. Okay na. 347. Okay? So, video na. Lahat ng video na sa'yo. Ibibigay mo sa akin yan, ha? Okay. Okay, mga Airsoft. Sig Sauer Modern Tactical Version. Firing.
Open slide kasi wala ng bala. Next thing to do, release magazine, release the slide, tapos rest. Okay, Unity Attorney Robert Mendoza, San Fernando, Camarines Sur, Bicol. Then, pinasingaw ko na, sayang. Dami pang tira, oh. Nag-fire tayo ng 1 full rounds. Let's say 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. 30 na. 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. 40 na. Ang dami pang laman. Okay? So, yung unit, bago itabi, make sure wala lamang bala. At syempre, pasingawin natin yung hangin. Okay. Unit natin kay Airsoft, Robert Mendoza. Shipping, San Fernando, La Union. Huwag kayong mawawala dahil may isa pang unit si si Attorney Robert Mendoza. The AW Custom 6.0 Tanggol Black Edition. Full setup, naka-scope mount, naka-scope, RMR sight, naka-charging handle, naka-fix outer barrel, naka-fine tuning, naka-trigger job, naka-hammer protection pad. Lahat in-upgrade. Malalaman natin kung gaano katindi, kung gaano kalakas tong unit na to. Okay? Release the magazine. Pang competition to mga Airsoft. Spray tayo silicone oil, then spray din tayo rito. Okay? After that, lagyan natin sa unit. Kasa natin, ilock manually, spray tayo sa slide stopper, then spray tayo dito sa nozzle. Okay. Release, then rest. Grabe ha, ang upgrade niyan, fine tuning, trigger job, fix outer barrel, hammer protection pad, half-up rubber. Grabe. Tama ba ako? Oo, half-up rubber, flute bulb, and output bulb. Ang upgrade niyan, 7. Diba? Bibili ka dun sa iba, kahit isa dun sa sinabi ko, walang nakakasa. Pero yung binili mo sa amin, 7 yung upgrade. Tingnan natin kung ilan ang FPS ngayon ng unit na in-upgrade natin. Okay? Lagyan natin 12 kg, upside down, press down. 1, 2. 2 seconds, okay na? Saan na yung bala? Pahinga ako, 0.20. Wala na eh. Ito po. Wala na laman. Pahinga ako. Mangilan-ngilan. Bakit ka naghahanap ng bala na 0.20 big man? Kasi yung 0.20 grams, yun ang nilalagay pag magkokrono. Hindi pwede magkrono na using 0.25, 0.30, 0.28 kasi hindi natin makikita yung standard na sukat niya. Sa 0.20 makikita natin kasi ang merong universal grams of BBs na ginagamit ng mga airsoft shop sa pagkokrono. Okay? So ngayon malalaman natin, tandaan nyo, pasok! Kasa, tama ba ako? Tapos ibibideo natin. Okay, no? Ready to fire. Okay, tandaan nyo, naka-fine tuning, naka-trigger job, naka-fix outer barrel, naka-half-up rubber, naka-hammer protection pad, naka-upgrade ang flute bulb, naka-upgrade ang output bulb. Okay? Kaya 7 ang upgrade na meron dito. Ibang-iba dun sa unit na nabili mo kay Aling Nena, kay Mang Ben, kay Mang Tomas. Ibang-iba sa nabili mo sa Big Man. Okay, firing tayo. Attorney, ito po yung unit nyo. Firing! Dito. Para makikita nila. Sige. Ito muna. Okay mga ka-airsoft, ngayon, chrono test tayo. The 2011 AW Infinity 6.0 firing. 464, pakita mo. Malakas pa sa kahit ano, malakas pa sa rifle. Malakas pa sa rifle na binili mo kay Mang Tomas. Okay? Pag ayaw, medyo ilayo mo. Oh, yan. Okay. Okay na? Okay, firing! Ay, sandali. Ay! Okay, next chrono, 455. Pakita mo. Okay, last chrono. 451. Pistol, merong chrono na 451. Pakita mo.
Sabi ni Bernard, halimaw. Okay, sige, firing tayo. Medyo. Chef. Okay. 2011 High Kappa 6.0 Infinity Edition by the AW Custom. Firing! Open slide kasi po wala ng bala. Next thing to do, release the magazine. Then syempre, release the slide. Rest the hammer by pressing the trigger. Okay. So, competition grade para kay attorney. Napakasarap, no? Napakalupit, napakatindi, pangsakitan. Sabi, hindi naman. Ang airsoft, pag natin gagamitin pangsakitan, ang airsoft gamitin natin sa tama. Okay? Nag-fire tayo, ilan yung rounds? 25. Tingnan natin kung ilan pa. 26, 27, 28, 29, 30. Yung high kappa mo, hindi kaya ng ganitong performance, no? Yung high kappa mo, mangunguluntoy sa 2 seconds namin. Ito, 2 seconds, nakaka-30 na. Tignan natin kung kaya niya mag-40. Tier 1, Tier 2, Tier 3, Tier 4, Tier 5, Tier 6, Tier 7, Tier 8, Tier 9, 40. Nag-40 na. Yung 2 seconds na gas, nagpo-40 rounds na. Ano pa? Meron pa. Grabe, 40 na. So, ilan kaya? Diba? 2 seconds na gas, naka-40 na. Yung kay JPS kanyo, palagyan mo na ng label. Meron na ba? Palagyan mo. Nandiyan pa ba mama mo? Wala na. Wala na. Sabi mo kay ate mo, JPS kanyo, mag-message ka, kailangan namin yung address mo. 40, di ba? 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50. 50 rounds na! 2 seconds of gas, 50 na! 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60! 60 rounds na! 2 seconds sa gas lang yan! Okay, no? Yan ang nagagawa ng upgrade, fine-tuning, trigger job, fixed outer barrel, hammer protection pad, hop-up rubber, ano pa to, flute valve, output valve. 7 ang upgrade nitong karga na to. Malupiton. Diba? Okay na, ilan na? 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89. 89. Oh. 2 seconds ng gas, 89 rounds. On live yan. Kayo na bahalang humusga. Unit natin kay Airsoft, Attorney Robert Mendoza. Ito po yung unit niya, Attorney, for packing and for shipping. Whew! Grabe yun, ha? Grabe yun, ha? Ang lupit. Ang lupit, no? GPS ka nyo, pa-message sa amin yung, yung address mo. Boss, kahit walang bibis na putok, ganda unit ko kasi open slide pag wala bala. Hehe, Mark Alan Bacolor, no? 89, halimaw, sabi. Look, oh. Yes, talagang halimaw ang 89. Na-play na. Ito? Okay, unit. Attorney Robert Mendoza, ito na po yung unit mo for packing na natin and for shipping. Okay, next unit and for the main event. Yung unit natin kay Airsoft, Marcus Bocalan of Kauswagan, Cagayan de Oro. Unit ni sir is the M4A1 carbine. Equipped na rin with a EOTech holographic scope, full metal mula ulong kababa, upgraded suppressor plus naka-inner barrel. Ano pa pong karga nito? Upgraded battery, syempre kasama yon. Rifle, battery type. So, ang magazine niya 300 rounds. Adjustable, depende sa habang gusto mo. Pero mas makaka-focus ka kung mas maiksi siya. Okay, ayan o. Diba? Ngayon, para maalis mo to kasi lalagyan yung battery, hatakin, then pull. Lagay mo rito, load mo rito yung battery, pasok mo rito. Okay, then plug mo lang. Ingat lang pag ang unit nyo full metal kasi pag full metal, prone sa gas-gas kasi metal siya, syempre coated yun, di ba? Okay, then after that, okay na to.
na lagay na natin to. Pasok na natin. Okay? Then single fire. Then rapid fire. Okay. Ngayon, dyan ka muna. Okay? Lagyan natin ito. Gamit na lang tayong magazine na ano. Saan yung mga magazine ko dito? Okay, gamit tayong magazine na may bala na. So, ito yung magazine. Alisin natin yung bala. Okay, buksan na dito sa ibabaw. Okay. Then, bubuhusan natin syempre ng bala. Okay, buksan sa ibabaw, bubuhusan ng bala. Okay, then, syempre, i-chrono natin, lagyan lang natin 0.20 para ma-chrono natin ang mahusay. Sira yata to. Ayaw umangat. Ayun na, umangat na. Again, shout out ko baka may mga ka-airsoft dyan na mga nagbabike or may bike shop na gustong na nagbebenta ng mga parts ng mga mountain bike. So, na gustong mag-airsoft, message nyo po kami. Kasi, kailangan namin ng mga parts. Baka may bike shop kayo, nagtitinda kayo ng mga parts, ng mga bike. Tapos, first 10 ka-airsoft na mag-a-avail ng airsoft using credit card, message nyo po kami. Meron akong special discount and freebies para sa inyo. Pasok sa unit, then chrono test tayo, okay? Parang sira to. Hindi siya bumibigat. Oh. Sira yata itong magazine na to. Tingnan nga natin. Hindi nga siya bumibigat. Sira siya, look. Tignan mo to pa. May isang magazine. Asan dyan ba? Saan? Ito yung magazine ko talaga. Ulutin lang natin, ha. Tapon mo na yan pag ganyan, alisin mo na yung mga bala, sayang. Pag mga M4 magazine tapos nasira, huwag nyo nang pinapa-repair kasi ano yan, kumbaga walang sense na i-repair. Okay, so kamot lang. Ayun to, ito, tumitigas oh. Bumibigat, ibig ko sabihin. Okay, so ngayon, firing tayo. Sige. Okay mga ka-airsoft, ngayon, firing tayo. Chrono test. M4A1 carbine. Napakaganda, napakatikas, full upgrade. Firing, single fire. 518. Okay, firing. Again, firing. Second fire. 514. Go. Okay, last fire, third fire. 517. Okay. Palabas na. Yung sige na, ito na, magte-test fire na ako. Ilang percent? 5%. O sige, dali, bilisan mo. Dito. Wala ba saksakan dyan? Hindi, ito. Ha? Ito. O kaya nga.
Okay na, dali mo dito. Dali mga airsoft, maglulubat na isang gamit naming gadget. O sige, sak. Abot. Okay, abot. Tuloy-tuloy ba? Ano pa? Wala sa akin na nagluloko yung connection ko. Tignan mo nga sa'yo. Okay, continuous playing. Okay, ngayon, firing tayo. Firing. Single fire. Rapid fire. Single fire. Rapid fire. Okay. Unit ng ating airsoft, Marcos Bocolan of Kauswagan, Cagayan de Oro. Ito po yung unit mo, bossing, for packing na po and for shipping. Release the magazine. Okay. So, mga airsoft, lahat po tayo nagmula sa iba't ibang larangan, pinagbuklod, pinag-isa ng isang libangan. Yun po ang paglalaro ng airsoft. Siyempre, hatid po sa inyo ng inyong likod, Big Man. Thank you and have a blessed day to all.